Naghahanda ng sumabak sa trabaho ang bagong Associate Justice ng Sandigan Bayan 5th Division na hahawak ng kaso ni Napoles, Estrada at mahigit 20 iba pa. Samantala, ilan pang kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam ang nakapagpiyansa na. May report si Tina Panganiban Perez. Isang araw matapos niyang maitalagang Associate Justice ng Sandigan Bayan, ipinasilip kay Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta ang kanyang magiging opisina sa 5th Division. Naipakilala na rin siya sa mga bago niyang makakatrabaho at nakausap ng 5th Division Chairman na si Justice Roland Jurado at iba pang opisyal. Welcome namin yung pagkaka-appoint sa pinakabagong Justice ng Sandigan Bayan. At ito'y malaking tulong dahil sa mga kaso ng plunder at saka yung mga iba pang kaso involving DPWH. Noong Biyernes, nilagdaan ng Pangulo ang appointment ni Associate Justice Estuesta sa Sandigan Bayan 5th Division ang humahawak sa kasong plunder at graft ni na Senator Jinggoy Estrada, Janet Lim Napoles at iba pang akusado. Pwede na raw sumama sa pagdinig si Estuesta oras na makapag-oath-taking siya. Ngayon pa lang sinabi na ng Sandigan Bayan na hindi papayagan ng media sa loob ng korte kapag gumulong na ang pagdinig sa mga kaso kaugnay ng pork barrel scam. Dahil sa dami pa lang ng mga akusado, kasama na yung kanilang mga abogado, ini-expect natin na talagang hindi magkakasya lahat ng mga gustong makapanood sa loob ng courtroom. Maglalagay na lang daw ang korte ng widescreen monitor sa lobby at doon pwedeng mapanood ang paglilitis sa mga akusado. Sa Huwebes, itinakda ang pagbasa ng sakdal kay Senator Bong Revilla at kapwa-akusado niya sa kasong plunder na si Napoles. Kanina inilabas sa mugshot ng itinuturong utak ng pork barrel scam. Kalmado si Napoles sa mga litrato. Base sa mga kuha, noong June 20 pa siya sumailalim sa booking procedure. Nag-file ng motion ang kampo ni Napoles para payagan silang makapagpiyansa kahit karaniwang walang itinatakdang piyansa para sa plunder. Muli pang hirit ng kanyang abogado, dapat maibasura ang asunto. Dito sinasabi ng ombudsman ng pinayaman daw nila si Mrs. Napoles. Not a public officer. Not a public officer. So, walang basis yun to proceed with the plunder. Ipinababasura rin ng kampo ni Napoles ang kaso laban sa pamangkin niyang si Ronald John Lim at sa kanyang bodyguard driver na si John Raymond De Asis. Hindi pa humaharap sa korte ang dalawa, pero sa isinumite nilang mosyon, iginit nilang tagahanda lang sila ng pera ni Napoles, bagay na hindi naman daw maituturing na plunder. Mga empleyado sila. Ang isang empleyado, pag inutusan ng amo, wala namang magagawa kundi sumunod. Di ba? May semblance of legality naman yung mga order na yan. Kung sakali mang mali, alam ba nila? Ang mga kinasuhan naman ng graft, isa-isa nang nagpapiyansa. Pinayagan ng korte ang hiling ng ilang dating opisyal ng National Agribusiness Corporation na bawasan ang kanilang piyansa. Kaya tig 75,000 piso na lang ang binayaran ni na Rodora Mendoza, Victor Roman Cacal at Maria Nines Guanizo para sa kanilang tig 5 counts ng graft. Nakapagpiyansa na rin ang empleyado ng NABCOR na si Encarnita Cristina Monsod. Kahapon humabol sa pagbabayad ng piyansa si Budget Undersecretary Mario Relampagos at iba pang kinasuhan ng graft mula sa iba't ibang ahensya. Tina Panganiban Perez, GMA News.